Pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, sa mga nandiyan po, sa mga kasama po natin. Salamat po muli sa pagkakataon na makapag-share po uli. I pray po na magbigay po ito ng motivation po sa atin, encouragement sa bawat isa na gumagawa para sa Panginoon. Binabalik ko po din sa kanya lahat ng pasasalamat sa lahat ng opportunities po na binibigay, pinagkakalob niya po. Even ito pong gawain po na ito. At ina-acknowledge ko rin po yung mga nagsusupply ng mga information ito para sa akin at maipahatid ko rin po sa bawat isa. I want to mention po yung name po ni Dr. Adrian Rogers, si Dr. Steve Lawson, Pastor John MacArthur din po. Yun po yung ating mga pinapakinggan at masarap pong makinig po sa mga nagtuturo. So, praise God po. Okay. Game na po tayo. Okay. So, yung title po ng topic ko po, yung title po natin ngayon ay ang mga nag-uudyok kay Pablo upang maging epektibong soul winner. So, very timely naman po sa tingin ko, yung title ng ating pong topic. Ang mga nag-uudyok kay Pablo upang maging epektibong soul winner. So, kilala po natin si Paul. Hindi lamang po siya effective soul winner. Siya rin po ay great soul winner ng kanyang panahon. Maging sa maraming panahon. Sapagat sa pamamagitan po ng kanyang buhay ay yung gospel of the Lord, yung glorious gospel ay nakarating din po hanggang sa ating henerasyon. Kaya yung hindi po pagpapabayaan ng Panginoon ay pinakita niya, nagmanifest po yun. Dahil po sa kanyang awat biyaya, tayo po tumanggap nun. Ano po? Okay, so yung pagiging motivated po bilang isang soul winner ay isang magandang bagay po yun. Mabuti po yun. Pero bago po ako magpatuloy sa atin pong pag-aaral ay nais ko po munang ibigay po ang kahulugan ng salitang soul winning. Okay? Soul winning is a metaphor for evangelism or witnessing. So, yun po yung ginagamit po nating term. It's a metaphor para sa evangelism. O yung salitang witnessing sa ating term is yung pagpapatotoo natin. Magandang bagay po na i-pursue po natin yung evangelism o yung tinatawag natin na soul winning. At ang Biblia ay nagsabi ng term na evangelism or to evangelize. Sa Matthew 28:19-20 bilang atin pong verses or yung passages na atin pong pwedeng pagbasehan from Mateo or Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad. Alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, yun po yung pinapagawa po actually po ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa kanya mga disipulo, kundi sa mga Kristiyano na nagsasabing tayo'y Christians. Po? So, yun po yung trabaho po natin. Sabi nga po ni Kuya Paul kanina, kailangan pagtrabahuhan. Christians are called to be witnesses. Okay? Yun po yung ating pong role, Alright, so maganda pong gawain yan actually. Yun pong pag-share, pagbabahagi po ng Word of God o pag-witness, pag-evangelize. Kaya yung pong ginagawa nyo ngayon sa mga school, napakaganda po actually po niyan. Alright, so marahil yung ibang mga Christians, kung ating pong titingnan, hindi po sila totally motivated para sa gawain na ito, sa salitang evangelism or soul winning. Ang ilang dahilan, sapagkat ang mga mensahe maaaring kagaya ng tungkol sa kasalanan,
or yung sin, about judgment, about hell and salvation, ay hindi po nila totally panaunawaan. Okay? At si Jesus lamang ang alam natin na siya yung tanging paraan, dahilan upang tayo ay maligtas. Marahil sa ibang mga churches, binibigyan po nila yung ilang mga teaching regarding sa, kunwari sa marriage, how to raise kids, how to eliminate bad habits and something like that, or yung ibang mga pragmatic ideas, Pero hindi nila kino-confront totally yung kasalanan na kailangan ng tao na i-confront ito at kailangan natin lahat yung kaligtasan na ito. Yung kaligtasan which is available lamang mula sa ating Panginoong Kristo. Alright? So that's why mahalaga po yung pagwi-witness. So yung souls, hindi po natin kayang iwon, hindi po natin kayang ipanalo yung isang kaluluwa kung magpa-promise lamang po tayo na kapag tinanggap mo si Christ, magkakaroon tayo ng mabuti, magandang buhay. So, kailangan ipangaral po talaga yung gospel para magkaroon po ng soul, mawin po natin yung soul. Okay, that's why, yun pong topic po natin ngayon is, again, I will repeat that title, ang mga nag-uudyok kay Pablo upang maging epektibong soul winner. Okay, then, let me quote, ito pong statement na binanggit po ni Dr. Adrian Rogers. Isa po siyang mahusay para sa akin, mahusay na nangangaral. Sabi po niya, your achievement in life will be primarily motivated by your motivations. Ang iyong tagumpay, yung iyong success sa iyong buhay ay mula sa udyok ng iyong mga motibasyon. Okay? So maaaring kung ano ka ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon, kung anong narating natin ngayon, ito'y dahil sa iyong personal motivation. So yun yung nag-drive sa atin kung bakit at kung ano yung ating ginagawa ngayon. So motivation. Kumbaga, yung salitang motivation ay dahilan upang tayo ay gumawa ng isang bagay. So that's why mahalaga po na unawain po natin yung mga bagay na nagtulak kay Paul kung paano at kung bakit siya nagkaroon ng drive para mag-win ng mga souls. So ganun din naman sa atin So sapagkat alam po natin na yung motivation po natin ay iba, yung motivation nating mga mananampalataya ay iba sa motivation ng hindi mananampalataya. Okay? Sapagkat sila ay nakabase sa mundo, yung kanilang motivation, pero yung motivation natin, yung inspiration natin, ay nagmumula mismo sa Diyos. Amen. Okay, so let me read po yung isang verse from Book of Psalms, chapter 40, verse 8, sa Old Testament. Ang sabi ni David, I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Ang nais ko'y sundin ang iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ito po yung binanggit ni David. Yun po yung nag-motivate sa kanya. I desire to do your will, oh my God, that your law, yung kanyang batas, is within my heart. Alright? So, another one is from the book of Psalms, chapter 73, verse 25. Whom I have in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. So ang Diyos po, ang ating Diyos, ang nagmo-motivate po sa atin. Okay? So malaking bagay po yun. So yung motivation na yun ay nagmumula mismo sa ating Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Dahil doon, nagsasabi tayo na mahal natin siya. Mahal natin ang ating Diyos. Amen. Mahal nga po ba natin siya? Alright. So, meron po tayong example with regard sa concept ng motivation. Pakinggan niyo po. Meron pong isang bata, isang bata na kung saan itong bata na ito ay dumaan sa kagubatan o sabihin na nating kakahuyan. And then, narinig niya na merong isang animoy ungol. Mula ito nung paglingon niya, napatingin siya, merong malaking bear. Okay, hinahabol siya. At ang ginawa nitong bata na ito,
ay tumakbo ng napakabilis para hindi siya abutan ng oso, ng bear. Then, sabi ng bata na to, kailangan kong makatakas sapagkat kung hindi ako makakatakas ay tiyak akong kakainin, lalapain. Kailangan kong makawala dito. Kaya ang ginawa niya, sobrang bilis ng kanyang ginawang pagtakbo. Okay? Pero dumating ang punto, nakita niya sa kanyang pagtakbo na wala na siyang mapupuntahan. Wala na siyang paraan para makatakas pa. And then, in an instant, nakakita siya ng isang puno. Okay? At yung puno na ito ay merong kailangan niyang lundagin ito, Maaaring merong bangin. Pero kailangan niyang tumalon doon. Maaaring 15 feet yung taas ng puno na ito at walang tao maaaring basta-basta lang makatalon ng ganong kataas. Then, pero yun lang yung tanging paraan. Okay, para ma-save niya, mailigtas niya yung kanyang sariling buhay. So naramdaman niya yung init ng hininga ng oso na nasa kanyang likuran. And then, sa pamamagitan ng simpleng panalangin, itong bata na ito ay tinalon niya yung puno. Okay, sa paniniwala na maabot niya ito. Okay, so tinalon niya kahit napakahirap ng kanyang nararamdaman. Okay, pero na-miss niya yung puno, buti na lang sa isang iglap, merong sanga na sumabit sa kanyang likuran. Okay, at hindi siya nasaktan. So nakita natin dun yung motivation po nung kabataan na ito. Alright? So yun po yung motivation na nag-drive. Kasi kung hindi siya tatalon, aabutan siya. Siya ay mamamatay, kakainin, lalapain ng oso. Okay, so soul winning naman po tayo, Doon naman po tayo. So sa ating pong panalangin, pwede po nating isang marahil yung ipinagpe-pray po natin itong mga bagay na ito. For example, yung revival, mahalaga po yun. Yung weeping revival, yung sweeping revival, yung reaping revival. Okay, so nais po nating sa puso natin na madala yung mga kaluluwa ng maliit o malaki, kung ano man ang kalatayuan nila sa gospel of the Lord. Maipaunawa po sila doon sa mga bagay na ito, sa mga tao na ito, at madala po sila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so sa 2 Corinthians chapter 5, so tingnan po natin kung ano po yung nag-motivate kay Paul, nag-cause sa kanya para maging isang great missionary sa mundo na ating ginagalawan sa kanyang panahon. So nawa matuto tayo mula sa mga mensahe na ito para makita natin yung points para pwede natin gamitin sa ating personal na pag-soul winning. Okay? Alright, so yun po yung prayer natin, ma-bless, ma-encourage po ang bawat isa. So number 1, nais po natin sabihin with regards po dun sa topic natin that the soul winners compulsion. Soul winners compulsion. So when we say soul winners compulsion, pagka inunawa po natin yung nangyari kay Paul, ano yung naramdaman ni Paul, ano yung nakahikayat sa kanya, ano yung nagtulak sa kanya, bakit siya naging isang great soul winner. So nakita po natin na yung kanyang pagnanais, ano yung nagtulak sa kanya, bakit siya nagkaroon ng internal desire or internal force para mag-soul win o i-share yung good news o yung gospel. Bakit siya trumabaho ng mas matindi? Of course, sa tinatrabaho natin ngayon, na ang sagot ay nasa 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Babasahin po natin. Okay, ito po yung sabi. Sa King James, wherefore we labor, sabi niya, wherefore we labor, kaya naman ang pinakananais namin, whether present or absent, we may be accepted of Him. Kaya naman, ang pinakananais namin, take note yung term, pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging kalugod-lugod sa Kanya, or we may be accepted of Him. So yan po yung nagmo-motivate po sa Kanya. Pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Okay?
So, that's why he said, wherefore we labor. Yun po yung sa English, sa King James, we labor. Kami nagsisikap, kami gumagawa. Para saan? Para maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging katanggap-tanggap sa Diyos. Okay? So, yun po yung sinabi po ng verse. So, ibig sabihin po noon, ay ito, hindi po tayo nagtatrabaho nagsusoul win para makapunta po tayo sa heaven. Hindi po yun, sapagkat ang ginawa po ng Panginoon ay niligtas po niya tayo sa eternal death, eternal punishment. Pero tumatrabaho po tayo, we are doing soul winning para maging accepted to God. Yun po yung sinasabi niya. Yun po yung nais natin. We want to be acceptable to God. Okay? So it means na napiplease natin. Yes? Nabibigyan natin ng lugod ang Diyos if we are laboring for soul winning. Okay? Kaya mahalaga po yun, Kaya yung kung halimbawa hindi tayo nagsisikap, hindi tayo nagtsatsaga, nagle-labor para magdala ng soul para kay Christ. Sinasabi po ni Paul that we are not acceptable to God. Alright? So, regardless po kung magkano po yung pera na nailaga po natin o naibigay po natin kung kanino man, regardless po kung gaano po tayo katapat, na uma-attend sa isang gawain, regardless po kung gaano po tayo kahusay mag-preach, regardless kung gaano tayo katapat namumuhay. Okay? Alam niyo po ang mahalaga. Sabi ni Dr. Adrian Rogers, sabi niya, if we are not endeavoring to bring souls to Jesus Christ, we are not acceptable to Him. Ganun po ka-importante po yung soul winning. Okay? We are not pleasing God. Yun po yung binabanggit po, yung sinasabi niya. Alright, so then, in opposite, if we are not displeasing God, if we displease God, rather, I would like to rephrase the word, if we are not pleasing Him, it means we are failure. Okay, kaya kailangan i-please po si Lord. When we say pleasing, ay binibigyan po natin ng lugod. Binibigyan po natin ng kagalakan, kasiyahan. Kasi kung hindi, tayo ay isang failure, isa tayong kabiguan. Ganun po yun, So, that's why yung soul winning, yung compulsion ni Paul, yun po yung pinaka-desire niya is to be acceptable, to be accepted by God. Alright? So then, and then also, one comment of Dr. Adrian Rogers, and the way to please God, yung paraan para ma-please po natin ang Panginoon, is to bring souls to the Lord Jesus Christ. Again, the way to please God is to bring souls to the Lord Jesus Christ. So ito po yung compulsion po ni Paul. And same thing naman sa atin. Ito po yung compulsion natin. Ito po yung desire natin or yung obligation po ng Christians. Okay? And then also, another great Christian pastor, ang pangalan po niya si Andrew Murray. Ang sabi po niya, there are two classes of Christians in the world. Soul winners and backsliders. Yun po yung dalawang klase ng Christians. So, alin tayo sa dalawa? Are we the soul winners or backsliders? So, that's why we need to work hard. And also, Paul, work hard. I am labored to be accepted, to be acceptable by God. I am compelled, sinasabi niya. So, meron siyang internal urge. Okay? Meron siyang pwersa na hindi niya kayang iwasan, na nararamdaman, na kailangan niyang gawin itong bagay na ito to be acceptable by God. Okay? So, that's the first reason for being soul winner. Yung effective soul winner. Yun po yung nagmo-motivate sa kanya. Again, soul winners, compulsion. And then, the second one, ay ito naman po, tingnan po natin yung pangalawa. The second one is the soul winners compensation. So, yung soul winners o yung nagpupunyagi para sa isang kaluluwa ay merong kabayaran. Okay? Merong compensation.
Like for example, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Ito po yung compensation na sinasabi. Sapagkat, sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo, and then take note the word, at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So dadating po yung panahon, dadating po yung panahon that we will be compensated. When we say compensated, we will be rewarded. Okay? Merong pagbibigay ng gantimpala, another saying. And this, the Bible saying or calling this as the judgment seat of Christ. Iba po ito sa great throne of judgment. Kasi sa great throne of judgment, doon po mag-a-appear, doon po hahatulan yung mga hindi po saved. Pero this time, the judgment seat of Christ, ay doon po pararangalan yung kanya po yung kanyang mga niligtas. Okay? Judgment seat of Christ. Alright, so the word judgment seat in the study, sa Greek word, ang tawag po dito is bema judgment o bema. B-E-M-A, yung spelling po niya. Alright, so in research, pag sinabi po nating bema, judgment, yung word na bema, sa Greek lexicon, ay ito po. It is a the space which foot covers a foot breadth, or it is a raised place mounted by step, or it is a platform, tribune of the official seat of judge. Ito po yung upuan. Upuan ng mga hukom na kung saan yung upuan po niya ay naka-elevate. Okay. Then, sa sinasabi po ng Biblia, it is yung judgment seat of Christ, ito yung luklukan sa paghatol ni Kristo. Sa Old Testament, si King Herod, meron pong structure resembling a throne. Okay, meron po siyang sariling upuan, Ito po isang struktura na kung saan doon po siya nakaupo. Naman sa mga sinaunang panahon, sa mga palaro o mga laro kagaya sa Olympics, dito po pinaparangalan yung pong mga nananalong mga manlalaro. Okay, doon din po yung mga tao nagsasalita. It's an elevated platform. Okay, raised platform. Like for example, as I said, from the Olympics, So doon tumatanggap, kunwari yung mga athlete o yung mga runners, doon po sila tumatanggap ng mga reward. Okay, na kanilang kailangan tanggapin. So same thing, doon sa judgment seat of Christ, meron din pong tinatawag na ganun. Nga lang, sa Greek, ang tawag niya is a bema judgment. Okay, nga lang, doon sa mga nanalo, of course, bibigyan sila ng reward. Sa mga hindi nanalo, is pagdating ng Olympic, nung una, ang nilalagay po sa kanilang ulo ay hindi po yung kagaya po ng mga hindi kumukupas. Nilalagyan po sila ng tinatawag na laurel sa kanilang ulo. Yung pong may sleeves, Alam niyo po yung laurel. Na pag dumating po yung time, yung panahon na tumagal, yung dahon po ay, yung leaves na laurel ay nagfe-fade or natutuyo, nagda-dry. Nalalanta. Okay. So this laurel is a shrub. Pag tinignan po natin yung meaning niya, shrub that was traditionally used to weave. Kumbaga, hinahabi po ito, and wreaths and crowns that were symbols of victory in sports events of ancient Greece. So, ganun po yung mangyayari that we will be compensated if we are a soul winner. Kumbaga, merong pagbabayad sa atin, compensation, doon sa mga nagpupunyagi, nagpapanalo ng kaluluwa. Para kanino? Para po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Alright. So, yun po yung second motivation, compensation. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 26, sabi po dito is, do you not know that all the runners run, but only one receives the prize? Run in which a way that you may seize the prize, make it yours. Now every athlete who goes training and competes in the games is disciplined and exercises self-control in all things. They do it to win a crown that withers, but we do
an imperishable crown that cannot wither. Therefore, I do not run without definite goal. I do not flail around like one beating the air, just shadowboxing. Alam niyo mga kalahok, sa paligsahan ay tumatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang magkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Sa 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, po yung maganda sinabi ni Paul, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon, hindi kumukupas. Hindi ako tumatakbo, sabi ni Paul, nang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Okay, so lahat po tumatakbo, marami tumatakbo, nakikipagpaligsahan. Sabi po naman dun sa verse, but one received the prize. Isa lamang po yung tatanggap at tatanggap ng gantimpala. Then also, kailangan ay tumakbo, sumali, para magkamit nga po na tinatawag natin na reward. Sabi sa 25, lahat ng manlalaro yung nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Discipline po ang sinabi po. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang, yung mga manlalaro yung nagsasanay na ay may disiplina sa lahat ng bagay. Ang bawat tao ay nagsusumika para sa karunungan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ngayon, ang bawat atleta pupunta sa pagsasanay, nakikipagkompetensya sa mga laro at dinidisiplina at may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Okay, so kung gusto po natin sumali sa isang paligsahan, sa isang kagaya ng race, yung takbuhan, kailangan mag-train, kailangan sanayin po natin yung ating sarili. But then, based on the verse, ginagawa po nila yon para makamit po yung corruptible crown. Yung hindi po, ang kanilang makukuha yung mga kumukupas na mga crown. Kagaya po ng wreath na natutuyo na nilalagay po sa ulo ng manlalaro. Pero yung sabi po ni Paul, but we will receive an incorruptible crown. Sabihin nga is yung corona, yung crown, yung reward na hindi po na nagde-decompose, hindi po nasisira. Okay? And then, hindi po tayo tumatakbo na walang katiyakan, Kumbaga, hindi rin po tayo sumusuntok. Sabi ni Paul, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Kasi pag sumusuntok sa hangin, nakakapagod po yun. So, ibig sabihin, kailangan ay eksakto. Kailangan ay merong objective, Meron talagang tinatarget, Ito po yung verse na sinabi ni Paul. So, sabi ni Paul, kung gusto po natin ng crown na to na sinasabi niya, kailangan po nating i-train yung ating pong sarili. We need to have discipline ourselves. I-disiplina po natin yung sarili po natin. At kailangan po natin ng tumakbo, pag nandun na sa punto na yun, ng may buong lakas. Okay? Ibubuhos na po yung ating buong lakas. At pag tayo nagpa-practice ng boxing, nagba-box po tayo, hindi po shadow boxing. Yun po yung sinasabi po niya. Hindi tayo nating kayang talunin ng hangin. Okay? So itong laban na to ay tunay na laban. Kaya we need to have this kind of discipline. Sinasabi po ni Paul. Okay. Yun po yung pinaparealize sa atin, pang maaga pa. Because one day, we will face our Lord. Okay, harap po tayo sa ating Panginoon. So, and we will receive. If we are a soul winner, we will receive a crown. Yun po yung sinasabi po ng verse, Okay. So, one pastor, okay, isa po siyang athlete, sa Amerika. So, ang ginawa po niya, siya po sumali, kasali po siya sa isang palaro, kagaya ng football. Alam niyo po yan, Isa po siyang kapitan ng isang team. Hindi lang basta team, championship team. Okay, nung sila po yung nag-champion, tumanggap po sila ng little gold football. Yun po yung na-receive po niya. At dahil nga po sila champion, tumanggap po sila ng maliit na mug, na mamahaling mug, yung baso. Tumanggap din sila ng sweater. Yung sweater, jacket, Okay, so, yun po yung blessing na natanggap niya nung kasali po doon sa team na yun.
Then yung inialay niya, yung trophy niya, yung gold trophy sa kanyang girlfriend o yung kwento. Then dumating po yung pagkakataon, isang gabi, meron nakapasok na magnanakaw sa kanilang bahay at nakuha yung kanyang gold trophy. Okay, yung kanyang jacket na ibinigay sa kanila ay sinira naman ng mga insekto. Ayon sa pangyayari, hindi na niya namalayan kung saan napunta yung maganda niyang baso. So, ganun po yung nangyari. So, it means na yung mga bagay na natatanggap dito sa earth ay nawawala. Temporary things lamang. Okay? So, kumbaga, sinasabi po niya that Paul is saying for us, kapag nagpunyagi po tayo ng soul, nag-soul win po tayo, we will receive. Hindi po tayo tatanggap ng mga corruptible crown. Okay? Hindi po ito nagde-deteriorate. Hindi po ito nawawala. Hindi po ito nasisira. Hindi po ito nabubulok. Okay? So, ito pong crown na to is a crown of glory. Amen. From 1 Peter 5:4, unang Pedro chapter 5 verse 4, ang pagparito ng pinunong pastol, sabi po niya, sa pagparito ng pinunong pastol, the Lord, our Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, sabi niya, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas. Okay, the Greek word nung phrase ng not fade away is name of a flower. Pangalan ng bulaklak. Yung not fade away is a phrase galing po sa salitang Greek word called amaranth flower. Amaranth. Okay? So, yun po yung sinabi po niya. Based po sa definition ng phrase na ito. Now, let's go dun sa binanggit ko po kanina. What is the judgment seat of Christ? Again, so it is a place wherein doon po ibibigay yung reward sa iba. Okay? Para sa iba. Ito po yung lugar na kung saan ay isang pagsisisi naman para sa iba. Yung lugar na kung saan ay sasabihin ng iba, tatanggap sila, yes, sa lugar na yun, the judgment seat of Christ. Pero yung iba, yung mga nag-soul win of course. Pero yung iba naman na hindi nag-soul win, manghihinayang. Isang malaking panghihinayang, bakit hindi niya ginawa yun nung siya ay nasa lupa pa. Okay, so that's why, yun po yung kahulugan po nun, sa reward for some, sa iba, may tatanggapin na reward. Sa iba naman, pagka dumating na yung punto na yun, nasa harap na ng Panginoon, ay malaking panghihinayang at po pagsisisi. Okay, that's why yun nga pong verse kanina, binanggit po natin. Yung una pa lang, he said, verse sa gospel, go and make disciple of all nations. Okay, then another passage po sa Corinthians again. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Para dagdagan po natin, for no one can lay foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. So 13, each one's work will become manifest for the day. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. 15, if anyone's work is burned up, he will suffer loss. Though he himself will be saved, but only through fire. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. You see, dun sa English version, for the day. But sa version po natin, sa araw ng paghukom, judgment seat of Christ, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Okay, so wala na pong ibang foundation, maaari po nating
mailagay, o ilatag. Kundi ang sinabi po niyan, si Jesus na po yung ating foundation. Okay, so if any man build upon this foundation, ginagamit po niya is gold, silver, or precious stone. Kumbaga, ito is one quality of materials. Some qualities of materials is one category, ano. So, another category na ginagamit naman po ng iba, other builds on the foundation made of, let's say, wood, hay, or stubble. So, that is another category. From 1 Corinthians again, 11 to 15. Nabanggit po doon, now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, and straw, and the other, each work will manifest, for the day will disclose. Alright? So, ibig sabihin, dun sa phrase na sinabi niya, every man's work shall be made manifest. Na yung gawa po natin o yung gawa po ng mga taong gumagawa sa ating Panginoon ay mahayag. Shall be made manifest. So, dadating po yung panahon na yun. Okay, sa panahon na yun, ay mahayag yung buhay, o magmamanifest po yung, sabi niya, that the way you live is going to be made manifest. Mahayag po yung paraan ng pamumuhay po natin. Kumbaga, for that day, kumbaga, nakadeclare po yung word na yun. What day? Okay, yun po, yun nga po, ano, the day of the judgment seat of Christ. Kung anong uri po ng pamumuhay, ginawang way of life ng tao. Sabi niya, because it shall be revealed by fire. Mahayag sa pamamagitan ng apoy. And the fire shall, this fire shall try every man's work. Kung ano yung uri nito. Gamitin ng Diyos. Sabi niya, and the fire shall try every man's work. Itetest ng Panginoon, susubukin niya sa pamamagitan ng apoy ang gawa ng bawat tao kung anong uri. Okay? Kung anong uri ito. So, ibig sabihin, hindi po yung yung size. Okay? Pero kung ano yung quality, sinasabi po na ginawa. Hindi po yung, ang Diyos po, alam niyo po, nakatingin po sa quality, hindi po yung quantity. Alright? So, ganun po, na kung saan, if anyone's work abide, which he have built, therefore, thereupon on Jesus Christ, he will receive a reward. And then, if any man's work should be burned, if any man's work should be burned, he shall suffer loss. Kumbaga, tatanggap yung tao ng gantimpala, okay, kapag yung ginawa niyang trabaho ay nakatayo sa ibabaw, doon sa foundation na itinayo ni Kristo. Pero sabi niya, if any man's work should be burned, he shall suffer loss. Maliligtas, sabi niya, mawawala siya ng gantimpala, ngunit ang sabi is, maliligtas siya, pero nga lang, parang animoy dumaan siya saan? Sa apoy. That's why, Paul telling us, sabi niya, he is labored. Siya ay nagpapagal. Siya ay nagpapagod, yan. Dahil sinabi niya, there is what? Mayroong compensation. May kabayaran. And there is what? One day he will face, and every one of us will face, yun nga po yung judgment seat of Christ. So, lahat po ng tao na nasa sinapupunan na ipapanganak po ng kanilang nanay, okay, na dumating yung point na sila po yung naging Kristiyano sila yung namatay, so they will face sa judgment seat of Christ. Ang tawag nga po doon ay sa Bema judgment. Yun ay kung naligtas. Okay, ganun po So, parang ang dating po niya ng illustration, para kung meron po doong isang replay, meron pong malaking TV, okay, i-reveal po doon yung naging buhay ng isang tao, kung anong kanyang ginawa para sa Panginoon, kung siya ba ay nag-soul win, o kung ano man yung kanyang ginawa sa kanyang katawan nung siya ay nabubuhay pa. So, yung buhay po natin might be gold and silver and precious stones. Kapag hindi naman naging soul winner, hindi tayo nag-soul win, so our life is like a wood, hay, and stubble. Parang magiging kahoy, parang magiging dayami, o magiging parang pinaggapasan lang ng kung ano man, kunyari ang coconut,
So, this gold, silver, and precious stones, hindi po yun nasusunog. Okay? Yes, natutunaw po yun sa napataas na temperature. But, yun nga, yes, they've already been through the fire. But this, yung binanggit po kanina, wood, hay, and stubble will be consumed by fire. Pagka nainitan, of course, nasusunog. Kumbaga, itetest po ng Diyos, kung ano pong quality ng materials na ginawa po ng tao. So, yun po yung ipinapa-isip sa atin ngayon, na one day, we will face, and we will stand before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo. Okay? Now, tayo ba ay satisfied, Sa iba, meron po yung magkakaroon ng reward. Sabihin naman ng iba, hindi ako naniniwala sa reward. Pero gagawin nga po ng Panginoon. Like for example, sa Revelation 22 verse 12, Behold, si Jesus po yun, yung I am coming quickly and my reward is with me. Have you heard that? My reward is with me to give to each one according to the merit of his deeds. Yung merit of his deeds, ito po yung mga earthly works, yung kanyang faithfulness, yung mga ginawa niya po sa lupa. Sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Okay? Whether this gold, silver, precious stones, or it could be wood, hay, and stubble. And also from 1 Corinthians 3:8, He who plants, he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. Ang bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Nakita niyo po ba? So there is a reward. May kanya-kanya pong reward. According to his own labor. Sa Matthew 6:20, sabi niya, Jesus said, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto, at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. So that's the idea na sinabi po niya ng ating Panginoon. So it means, wag po nating isipin na magkakapareho po yung treasure na maaaring matanggap po ng believers, yung mga nag-soul win, Kasi kung magkakaparehas, magiging nonsense po yung sinabing verse na ito. So, kaya sinabi niya, sa halip mag-impok kayo. Paano kung hindi nga nag-impok? Alright? So, yun po yung sinasabi niya na treasure. We have to, kailangan, sabi niya, there's a treasure that we need to lay up. Kailangan yung treasure na ito, di po ba? Kahit dito naman sa lupa, it is temporary things. Pero sinasabi niya, ipagtrabahuhan nga natin. Yung word na, we are going to lay up. Okay? Ay, yun nga, pagtrabahuhan, pagsikapan. Kaya yun yung naging motivation po ni Paul na pinapaunawa po sa atin. So there is a judgment seat of Christ na sinasabi po niya na luklukan po ng paghatol ni Kristo. So, and also 2 Corinthians chapter 5, yun nga, there is a time of a reward. Kaya, magandang bagay po yun. Yun po yung isa nag-motivate kay Paul, So, merong panahon po ng panghihinayang po para sa ilan. So, yung iba, pagka dumating yung time na humarap na sila sa Panginoon, o tayo man sa Panginoon, maaaring masunog yung kanyang ginawa. Depende nga sa quality na kanyang ginamit na material. I mean, it depends upon what quality, hindi yung quantity. Yes, maliligtas. Yun naman po sinabi, yes, maliligtas. Yun nga lang, parang, sabi niya, gayon man ay sa pamamagitan ng apoy. But, yun nga, maliligtas. 1 Corinthians 3:15, ngunit kung masunog naman, just to repeat, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Maring ligtas, nga lang, hindi nga nag-soul win. Yun po yung binabanggit, So, maaaring sa mga churches po ganyan, may mga nagsusoul win, may mga hindi nagsusoul win.
Pero yun po pinapahayon sa ating lahat, yung halaga po ng soul winning. Pag-upa natin, kumbaga pinapaunawa natin sa atin ng mas maaga, i-realize natin that one day, we will stand before the judgment seat of Christ. And then also, we will receive things done in our body. Kung ano po yung ating ginawa, whether it is good or evil. So, kasi alam niyo naman na sa pagdating sa heaven, wala na naman pong soul winning. Dito lamang po yung pinapagawa. Kaya yun, tatanggap ng mga bagay ayon sa ginawa. Tatanggapin ang mga bagay na ginawa sa ating katawan. Habang tayo nasa lupa, habang tayo buhay at humihinga. Okay? Kasi yung soul winning, alam niyo po yung impact noon is for eternity. Hindi naman po dito, kundi sa eternity po ang impact noon. Amen. So, kaya malungkot po, halimbawa, na tayo nabuhay, pinatagal ang buhay, na born again, pero wala tayong nadala sa nakakaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wag po tayong papayag, na empty-handed po yung, laman lang tayo mahirap, Lord, ito po yung aking na soul win, na imimit po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Kailangan at least mayroon po tayong na soul win. Pag po, dumating na po yung point na haharap na po tayo sa Panginoon. Okay. So another short story po, nagkaroon po ng isang denominational work, ito pong si Dr. Adrian Roger. Meron pong isang manggagawa doon. Tinawagan po siya, and then, ang ginawa naman ni Dr. ni Adrian Rogers, pinuntahan po niya. Pero itong manggagawa niya, mahina na. In fact, ito po ay nasa deathbed niya. Mamamatay na po siya, malapit nang hinang-hina na po yung katawan niya. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ng manggagawa na ito. Sabi niya, yes, I'm saved, pastor. Sabi niya, pupunta ako sa langit. Pero sabi niya, hindi ako natatakot mamatay. Pero makinig po tayo mga kapatid. Hindi ako natatakot mamatay, pero sabi niya, ako ay nahihiyang mamatay. Sapagkat hindi naman ako soul winner. Gets niyo po? Okay. So, yes, hindi siya natatakot mamatay, pero ang point is, nahihiya siya na mamatay kasi harap po siya sa Panginoon. Ganon din po naman tayo. So, kumbaga sa panahon ng manggagawa na ito, yes, siya po na-save, pero hindi niya man lamang po niya tinrayo, sinubukan na mag-soul win kahit isang beses. Kaya nagkaroon, yun nga, empty-handed siya na pagpunta sa heaven. Wala siyang may present kay Lord na soul. Okay, so, kaya yung pagkakataon na tayo buhay, so, tinitake yung mga opportunities, whatever it is, related sa soul winning, para alam niyo yun, nabigyan natin ng lugod si Lord, maging acceptable. Sasabihin naman ng iba, ay okay lang sa akin na hindi mag-soul win, ako na may save. Kahit ako igawa na lang ng Panginoon ng maliit na bahay doon, okay na sa akin. Sa heaven, sa glory land. Pero hindi natin alam Hindi natin alam kung papaano. Hindi ko rin kayang ipaliwanag yung mga ganung bagay. Pero ang sinabi po ng Biblia, na maliwanag, na hindi maaaring magkamali sa 1 Corinthians 3:15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Okay. So, nakita po natin doon, yung clear, yung light of eternity. Pag tinignan po natin. So, bakit nga pa tayo soul winner? Bakit nga po yung iba hindi nag-soul win? Okay, so but we need to soul win, So soul win. So hindi po tayo makakarating sa langit through soul winning only, hindi po 'yon. Hindi po 'yon sinasabi po dito, We are going to heaven, it's because of the grace of God. Kumbaga, hindi po natin kayang i-save. Sinasabi po natin, hindi po natin kayang i-save yung sarili po nating kaluluwa. Pero ang gumawa po ng pagliligtas ng soul natin ay ang Panginoon mismo. Pero yung pagsusoul win po na sinasabi niya, yun po yung pinapagawa po natin to glorify God. Right? So, gusto po nating maging katuwang, maging slave because of the love of God para sa atin. So, yun po yung nagmamotivate sa atin, minahal po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak, ibinigay niya sa ating lahat.
At yun po yung isang nagmo-motivate sa atin. Yung compulsion din, of course, number 1 is kay Paul. Yung first, yung urge, yung compulsion is what? To please or be accepted by God. And also, yung compensation na binabanggit po natin, that you and I will go into the judgment seat of Christ. Ito po yung pangatlo. Okay lang po? Okay. Another motivation for Paul for being a great soul winner is the word soul winner's conviction. Yung pong kanyang firmly held belief. Okay, yung kanyang matinding paniniwala. Of course, number 1 ay sa Diyos. Yung kanyang pagkatakot sa Diyos. Sa 2 Corinthians 5:11, Therefore, knowing the fear of the Lord, na doon po yung pagkatakot niya sa Panginoon, we persuade others. Kaya hinihikayat natin ng iba, but is known to God. And I hope, sabi niya, and I hope it is known also to your conscience. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon. Yun po yung conviction niya. Naniniwala siya sa Diyos. Dahil siya naniniwala sa Diyos, na doon yung kanyang holy fear to God. And also, sinisikap namin, yan, yun po yung nagpe-persuade, he persuade, sinisikap namin hikayatin ang mga tao. Yun po yung ginagawa niya. Para saan? Para manumbalik sa Kanya. Manumbalik sa Kanya, sa Diyos. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao because God is an omnipotent God, omnipresent, omniscient God. Alam niya lahat. At inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Okay, so gusto ko pong bigyan ng pansin po doon sa binanggit po doon, yung fear of the Lord, or in other phrase is the terror of the Lord. Yung terror of the Lord, yung fear of the Lord, yung dahilan kung bakit pine-persuade nila yung mga tao. We persuade men. Okay? So yun po yung attitude ni Paul, Kailangan niyang gawin yun sapagkat naniniwala siya about this. Yung conviction, yung terror of the Lord, fear of the Lord. So that's the motivation because one day, you and I, and also Paul, alam po niya na siya po ay mamamatay. Ganon din po tayo. Alam po natin na tayo mamamatay, pero hindi po natin alam kung kailan. And then there is a judgment. Naharap po siya sa judgment. And of course, kaya sinabi niya, knowing the terror of the Lord. Okay. So alam po ni Paul, na ibig sabihin po niya na ang kaluluwa na hindi po na redeem, hindi po natubos, Pag namatay, they will going straight to hell. Therefore, there is a terror of the Lord. Halimbawa, hindi siya na-redeem, hindi po siya naligtas, hindi po na-born again. So it means, nandun po yung judgment sa kanya. Pag namatay po siya, he will go to hell. Mapupunta po ng impyerno. Alright, so kaya yung kilabot yung word na yun, fear of the Lord, terror of the Lord. Natatakot si Paul. Yun po yung conviction niya. At sigurado na pagka humarap na siya doon, sa punto na yon, siyempre na doon ng Panginoon, But then again, there is the place of everlasting fire. Yun po yung pinag-uusapan ng Biblia, right? Yun po yung sinasabi ng Bible that there is hell. Ang isang preacher, yung great preacher na nangaral about hell sa Bible, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit kapag ang isang tao, ang isang believer ay nag-soul win para kay Christ, para kay Kristo, hindi na sila haharap. Itong tao na ito na soul win, ay hindi na haharap dun sa eternity in hell. So, hindi na sila haharap dun sa terror of the Lord. Okay? So, but then again, yung tao na soul win, naiintindihan, maunawaan po nila about what? The grace of the Lord. Kaya naboborn again. There is a grace of the Lord. Sasabihin naman ng iba, hindi ako naniniwala sa hell. Okay? So, hindi sila naniniwala sa hell o sa impyerno. Kung walang impyerno, ibig sabihin nun, hindi siya naniniwala. Ibig sabihin na itong Bible ay isang kamalian, isang mistakes. Sapagkat itong Bible, yung Bible po natin is nagwa-warning po sa lahat sa atin ng paulit-ulit about what? About hell. Okay? Hindi lamang si Jesus
and many of the apostles or even the Old Testament prophets regarding hell. Now, if someone do not believe in hell, ibig sabihin, mas alam pa nila, mas matalino pa sila sa Diyos. Ibig sabihin nun po kasi hindi po sila naniniwala sa Bible, but the Bible is the Word of God. Ibig sabihin nun, hindi po nila, kailangan ang Word of God. So it means, para sa kanila, that this Bible is a blunder. Ito po isa sa kanila na isang pagkakamali kung hindi po sila naniniwala sa hell. Sinasabi rin nila na pag hindi sila naniniwala sa Bible, it means for them that Jesus is a deceiver or a liar sa mga hindi po naniniwala po sa hell. Okay, the greatest hellfire preacher is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Sa Mark 9:43-44, and if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with 2 hands to go to hell, to the unquenchable fire. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putulang isang kamay, kaysa may 2 kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Okay. So it means, para sa iba, kung hindi sila naniniwala sa hell, it means that this Bible is a collection of blunders. Itong Biblia ay pinagsama-samang libro ng kamalian. Yun po yung sinasabi ng mga hindi naniniwala po sa hell. Na kung walang impyerno para sa kanila, again, sinasabi lang po nila that the Lord Jesus Christ is a deceiver or a liar. Sinasabi rin po nila, if they don't believe in the Bible or hell, na yung Calvary of the cross is also a mistake. Okay, bakit pa namatay ang ating Panginoon sa cross? Hindi po ba? The reason is to save us. To save us, para po iligtas tayo. So, alam niyo po yun, na yung bawat bibig na puno ng laway na itinapon sa mukha ng ating Panginoong Hesus Kristo, okay, yung bawat balbas na binubunot sa kanyang pisngi, yung bawat palo na nagmamarka sa kanyang likuran, sa kanyang katawan, bawat palo ng pamalo ng rods sa kanya, itinis po niya, bawat baon ng pako sa kanyang kamay at paa, pagdilim ng paligid ng kanyang buhay, na dun sa panahon na talagang siya'y hirap na hirap, okay, siya'y umiiyak sa kanyang puso. Sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po nila naunawaan, Jesus died for us, to save us. Okay, to save us, to save souls from hell. Okay, yun po yun, para iligtas po tayo sa impyerno. So same thing naman, ang pinag-uusapan ng Bible, alam po natin not only hell, but also heaven. Okay, parehas lang pong discussion at pinag-uusapan po sa Bible. There is a heaven, there is a hell. So alam niyo po, this generation, ito pong panahon natin, is a generation that fail. Okay, about the terror, to know about the terror of the Lord. Hindi po, marami pong mga tao hindi na po natatakot sa Diyos. But the Romans 3:18, sinasabi po from the very last day, from the last days, sabi niya, people living in the last days, there is no fear of God before their eyes. Okay, hindi na sila marunong matakot sa Diyos. Hindi lamang po sa New Testament, but also the Old Testament, saying sa Psalms 36 verse 1, transgression speaks to the wicked deep in his heart. There is no fear of God before his eyes. Ang kasalanan ay nangungusap sa puso ng masasama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito'y nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot, ito'y wala. Okay, wala pong takot, There is no fear of God before their eyes. Yes, sinasabi po natin, that God is a God of love. Bible saying that also, yes. Totoo naman po yun, pinipreach po natin yung pag-ibig po ng Diyos. Okay, pero kapag po in-exclude po natin about the judgment of God, hindi po natin ibinibigay yung kabuuan ng picture, ng mensahe po ng Bible, ng mensahe po ng gospel. So we are
giving the half-truth. Kung kalahati lang po ng katotohanan ng ating ibibigay, okay, we give only half-truth, so it means, half-truth, it means untruth. Kaya kailangan pag nagbibigay ng truth ay buo. Hindi lamang po yung basta nagbigay ng love of God, but also yung other side, the judgment of God. Kung merong heaven, there is also hell. Alright? So another motivation po kay Paul is his compassion. Compassion. Soul winners, compassion. Pagiging mahabagin ni Paul, since ang Diyos naging mahabagin po para sa atin through giving His only begotten Son. Same thing with Paul. Ganun din po yung binibigay niyang compassion, Ganun din po tayo, na doon po yung compassion, pagiging mahabagin, na doon po yung kahabagan para sa iba, for other souls. 2 Corinthians chapter 5 verse 13. Kung nais po nating tingnan, basahin, ito po yun, o pakinggan. For if we are beside ourselves, it is for God. If we are our right mind, it is for you. Kung kami parang nasisiraan ng isip, yun ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para sa kapakanan ninyo. Alright, so yun po yung sinasabi ni Paul. Kung kami parang nasisiraan ng bait, yun ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para saan? Para kanino? Sa inyong kapakanan. Alright, so kumbaga yung, di ba, parang yung Christians, pagka totohanan na talagang siya ay lumapit sa Diyos, na born again, di ba yung iba, ang ganun ng pag-iisip, nagiging nawawala na yata sa sariling katinuan, itong tao na ito, bagamat totoo namang nasa katinuan. But then, ang sinasabi po doon sa verse, dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoon, ng ating Diyos, there is a word constraint, na doon po yung compelling, yung force, suggesting na yung ginawa po ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig niya, is nandun po yung, alam niyo po yung word na constraint, para ibigay din yung pag-ibig po para sa iba. Sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraint us, because we thus judge, that if one died for all, then we are all dead. Ito po yan, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, ang naghahari sa amin. In other word po ay constraint, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Yung pag-ibig po ni Kristo, being constraint Paul, okay, or forcing Paul, or blood Paul, or required him, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Si Lord Jesus Christ po yung binabanggit, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. So, the love of Christ constraint us. Yun po yung pag-ibig ng Diyos na naghahari po, not only for Paul, kundi naghahari po sa atin, the love of Christ. Because we thus judge, sabi niya, we thus judge that if one died for all, sapagkat hinahatulan tayo na kung ang isa ay namatay para sa lahat, then we were all dead, and that He died for all. How do we explain this kind of phrase? So it means He died for all. Ang Diyos po ay namatay, according to kay Calvin, yung 5 point of Calvinism, He died for all. Ang Diyos po ay namatay para sa lahat. According to John Calvin, not for just some. Hindi lang para sa ilan. But then we're all dead, and He died for all. And they which should not henceforth live under themselves. Na silang nabubuhay ay huwag nang mamuhay sa ilalim ng kanilang sarili. But under Him which died for them and rose again. Ngunit mabuhay tayo, sabi niya, sa ilalim ng Diyos, ng ating Panginoon, para sa kanila, at muling nabuhay. So that's why yun po yung nagdadrive kay Paul. Again, God died for him. God in Himself, Jesus, died for us. So nandun po yung nagdadrive kay Paul, yung compassion niya. And he is speaking about the love of Christ, yung pagmamahal, pag-ibig po ng Diyos na ipinakita po sa kanya. Sa Romans chapter 5 verse 5, sabi po doon is, hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit
who has been given to us. Sapagkat hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Ito po yung pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ano po yung ipinagkaloob sa atin? Espiritu Santo. Why? Because of the love of God. So, there is a Holy Spirit, the Holy Ghost in our heart. Okay, so I hope na nakikinig pa po tayo, nandiyan pa po tayo. Now, ang tanong is, how can we say that you love Jesus? Paano natin sasabihin na mahal po natin ang ating Panginoong Jesucristo? Are we concerned for the souls that He died for? Yun po yung magandang tanong. Are we concerned for the souls? Tayo ba ay nababahala, nag-iisip, concerned ba tayo sa mga kaluluwa kung saan namatay ang ating Panginoon? Okay, so that's why, because Jesus said He loved people. Kumbaga, hindi lamang siya nagmahal o hindi lang niya minamahal ang isang kaluluwa. Pero ang sinabi po niya, minamahal niya po yung mga kaluluwa. No? Sabi niya na kay Peter, if you love me, feed my sheep. Do you love me? Feed my sheep. Alam niyo, it's not the love for the soul. Hindi po yung dahil po mahal po natin yung kaluluwa, but then, our love for God, His love for us, that drives us to love people. Kumbaga, nagdadrive po kung bakit tayo nagmamahal sa iba because of the love of God to us. Okay. Do you love me according to Jesus? Jesus said to Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Do you love me? How many times? 3 times. Then sabi niya, then feed my sheep. So, kaya mahal po natin ang Panginoon. So, yun po yung nagdadrive sa atin. Nagdadrive para magmahal po sa iba because God loves us. Sinusuklian po natin ng pagmamahal yun. But Jesus saying, feed my sheep. So, that is, hindi po yung love for people kundi yung pagmamahal po natin sa Diyos ang nagtutulak sa atin para po tayo mag-soluin po, feed my sheep. Okay, yung our love for Him. So, yun po yung chief motivation natin, para sa isang gawain na ito. His love is His love for me. His love for me. Okay. So, what else? So, meron po akong nakita na lyrics ng kanta, pero hindi ko po alam kung ito po yung love of God. Sabi niya doon sa kanta, alright, could we ink the ocean fill and wear the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole truth stretched from sky to sky. O love of God, how rich and pure. So, naintindihan po natin yung last part, O love of God, how rich and pure. So, the bottom line is, God loves you. Mahal po tayo ng Diyos. Yun po yung totoo. At then also, hindi lamang niya tayo yung minamahal niya, pati rin yung mga taong nasa paligid natin. Ayun. Amen. So, that's why God wants them to be saved. Paul also have this kind of compassion. Naawa ang Diyos sa atin, kay Paul. So, this kind of thing, yun nga, nagkaroon siya ng drive to have this kind of compassion. Malalim po yun, yung pagmamahal, pag-ibig, awa, kaabagan. Alright, so 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 17. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. No one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard Him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kaya ngayon, ito po kaya ngayon, since tayo po yung na-born again, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. We are not looking them or regard them according to the flesh. Hindi na natin sila tinitingnan according to the flesh. Hindi na ayon sa laman.
Noong una ay gano'n ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. It means, tinitingnan na natin ang bawat tao sa paligid natin as our potential brother or our potential sister. Hindi na po natin sila tinitingnan according to the flesh. So, nandun po yung confidence niya, no? Ng isang na kung ako o kung tayo is magdadala, mag-aaral ng kaluluwa kay Kristo, so it means itong tao na ito, this will be a new creator also. So yun po, na doon po yung conviction niya, that po yung kanyang confidence, ano? Dadalhin ko to, ito yung dadalhin ko kay Christ, sisharean ko to about salvation, about the gospel, about heaven, about hell, about judgment of God, kung ano yung ginawa ni Christ, about repentance and everything. So mabuburn again, magkakaroon siya ng new life. He will be new creature. So ang Diyos po ang gumagawa nun, ano? Kumbaga, ang Diyos po ang maglalagay ng bagong pagkatao sa isang tao. Hindi po yung tao ang magbabago sa kanya, ano po, kundi po ang Diyos. Sapagkat siya po ang may control ng lahat. So yung tao lang is na nagsusolving ay ginagamit po niya yung para yung tao makakilala. And so, yun po, nagiging brand new yung tao. Of course, brand new na siya in the Lord Jesus Christ. Sabi niya, now he says, henceforth we know man after the flesh. Again, hindi po natin kikilalanin na yung tao ayon sa laman. So it means to say, hindi na po natin titingnan kung siya ba ay mahirap, kung siya ba ay mayaman, kung siya ba ay may pinag-aralan o wala, kung siya man ay malaki o maliit, kung siya man ay edukado o hindi edukado, kung siya man ay malakas, kung siya man ay mahina, kung siya man ay sikat o hindi sikat, but then, we are not looking according to the flesh. Okay, so again, we are looking them as a potential brother and a potential sister. So yun po yung conviction ni Paul. If anyone is in Christ Jesus, ito, magkakaroon ng new creature. Alright. So hindi na po natin tinitingnan sila as flesh, but potential brother or sister. So, kaya, ibig sabihin, lahat ng tao ay mahalaga po kay Christ. Ano po? Hindi na po natin sila, bahala yan, mapahamak, bahala yan mga impyerno. Hindi na ako makikialam dyan. Hindi po ganun. Kailangan nandun po yung ating compassion, nandun po yung ating conviction. Ano? Alright. So what else? Okay, medyo, okay pa po ba tayo dyan? Okay. Example po natin sa ating story. May isa pong lalaki. Alright. Ito pong lalaki na ito, nagmamaneho po ng isang bangka. Pero itong bangka na to is yung bangkang di motor. Okay, ngayon dun sa kanyang sa tubig, of course, maring lake ito Meron pong tulay doon. Ang nangyari, ito pong lalaki na ito ay tumamat bumangga yung kanyang bangka dun sa pundasyon o dun sa pinakang haligi ng tulay. So, nung bumangga, tumalsik itong lalaki at kumunti ka ng malunod. And then yung ilang tao nakakita sa kanya, inihahon siya mula sa tubig at binigyan siya ng artificial respiration. Okay? And then meron namang isa pang lalaki, nakita anong nangyari, nakiosyoso, lagi natin ganon, interesado siya doon, sinubukan niyang lapitan, okay, lumapit siya, nilapitan niya, kasi concerned po siya doon, nakita siyang maliit na bangka doon, okay, so yung mga tao nakita niya, binibigyan niya ng artificial respiration, yung tao para mabuhay. So then, itong tao na ito, nung nakita niya yung lalaking na aksidente na medyo inadjust, binaling yung muka, nakita niya, sabi niya sa sarili niya, ito yung aking kapatid. Ito yung aking kapatid. That's my brother. Okay, nung makita niya yung muka, oh, kapatid ko to. Na-transform yung lalaki. Then sabi niya, tumawag kayo ng ambulance, bigyan niyo siya ng artificial respiration. Mga kasama, manalangin tayo para sa aking kapatid. So, kumbaga hindi na niya tinitingnan yung tao
as a flesh, according to the flesh. Okay? Because that man is a new person. Nagets niyo po yung kwento? Amen. So, that's the confidence. If any man may be in Christ Jesus, he is a new creature. Okay, nababago na po tayo, of course. Iba na po yung pagdating natin sa iba. Kahit masama po yung trato sa atin, o iba po yung pakikitungo sa atin, so ituring po natin sila sa isip puso natin, potential brother ko to, potential sister ko to. Pag nangailangan to ng tulong, this is the opportunity for me to do something good for him. Amen. Okay, parang ito lang, kapag nangingisda tayo, alam nyo, kapag nangingisda tayo, kinukuha natin yung isda mula sa dagat, okay, kinukuha natin yung buhay, yung magandang buhay niya, patungo sa kamatayan. Tama? Kumuha tayo ng isda sa dagat, kung saan, mula sa aquarium, for example, mula sa magandang buhay niya, papunta sa kamatayan. Pero kapag nangisda tayo ng tao, okay, ito po, kumukuha tayo ng, when we fish for men, we take men out of the horrible life. Horrible life, kumbaga, hinahango natin sila, iniiwas natin sila sa sobrang masama at kakilakilabot na pamumuhay. Kasi pagka hindi ito na born again, impyerno, papunta saan? Into a beautiful life. Yung beautiful life po na yun is sa heaven. Nagets niyo po? Okay. Number 6, the soul winner's commission. Commission means, it means an instruction or command. So, ibig sabihin, may iniuutos po sa atin, Soul winner's commission is another great motivation sa mga soul winner. Why? From 2 Corinthians 5:18, ito po ang sinabi. But all these things are from God, who reconciled us to Himself through Jesus Christ. Okay? Ang Diyos. Alright, so let me continue. And gave us the ministry of reconciliation. Okay, so let me clarify something. So it means, sabi niya sa first verse ng 18, but all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ. So ibig sabihin si Jesus, ang ating Panginoon, making us acceptable to Him. Dahil sa Kanya, kay Jesus, lagi tayong katanggap-tanggap sa ating Diyos. And gave us the ministry of reconciliation. Alright? So binigyan po niya tayo ng isang ministry. Anong klaseng ministry po yon? Reconciliation. Padala natin ang iba para sa Diyos. Makipagkasundo rin sila sa Diyos. That's our ministry. So it means to say, hindi lamang po kay Pablo yon, kundi para sa atin. So we are called to this ministry. Amen. So this is the ministry of what? Reconciliation. Sa Tagalog po, ito po yung ministeryo ng pakikipagkasundo. Doon po tayo kaaway ng Diyos, nabahagi lang tayo ng Diyos, tayo naging kasundo ng Diyos. Tayo rin, sinasabi po natin sa iba na kailangan makipagkasundo sa Diyos. Nga lang ay ang tanong kung paano. That's why there is a ministry na magpapaliwanag po. 2 Corinthians 5:19, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, entrusting to us the message of what? Reconciliation. Ang Diyos ay gumawa ng lahat ng ito, ng reconciliation para makipagkasundo. The Word Himself, yung mundo para sa Kanya, through what? Sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kami, sabi ni Paul, ng mga kaibigan. Okay, ganun din ang ginawa sa atin, mga kaibigan, at hindi na ang kaaway. At pinagkakatiwalaan niya kami, okay, we are entrusting to us the message of what? The reconciliation. Pinagkakatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon. Ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. And then also sa 2 Corinthians 5:20, therefore, we are ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ. God making His appeal through us, we implore you on the behalf of Jesus of Christ, be reconciled to God. Kaya nga kami mga sugo, ambassadors. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundot kayo sa Diyos. Okay.
So it means that we have the ministry of what? The reconciliation. And then also, we are what? The ambassadors of Christ. So ambassadors of Christ. So it means to say that, yun nga, hindi lamang tayo yung niligtas ni Lord just to sit, hindi po yun, but to serve. That is a comment by Dr. Adrian Rogers. So we are saved not simply to sit, but to serve, para maglingkod, whatever it is. So we have been reconciled to God. Tayo ginawa niyang kasundo, at yun po yung gagawin nating pattern na yung iba rin ay maging kasundo rin ng Diyos, So there is what the ministry of reconciliation is. That ministry purpose is to get people reconciled to God, para yung mga tao ay makipagkasundo rin sa Diyos. 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors of Christ, according to Paul. So we are not not earthly ambassadors, but heaven's ambassador. We heaven's ambassadors. What? How do we define this ambassador? Ito po yun. It is somebody who represents the person of a king in the court of another. Ito po ay isang tao na kumakatawan sa katauhan ng isang hari sa korte ng iba. So, mahalaga po yung trabaho ng ambassador. Why? The ambassador serves a king. We are serving the King of Kings. Okay, so yun po, mga kasama, mga kapatid, So, sasabihin naman ng iba, wala naman akong enough na education, Hindi sapat yung pera para maging ambassador. Hindi naman natin kailangan yan, para maging isang ambassador. Sinasabi lang niya that you and I are important person. Hindi tayo extra lang, Hindi tayo yung extra or fifth wheel. Kumbaga, that God has appointed you and I, me and you, 2 Corinthians 1:21. Now, it is God who established and confirm us. Confirm us. It means in joint fellowship with you in Christ, and who has anointed us. Nakita niyo po yung ginawa ng Diyos, who has appointed us, confirm us. When we say anointed us, that is empowering us with the gifts of the Holy Spirit. Siya po ang nagbibigay nun. Nagbibigay po siya ng kapangyarihan sa atin, ng mga kaloob, ng banal na Espiritu. Again, 2 Corinthians 1:21, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin. What else? Sa inyo, sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. But in English is anointed us. God has anointed us. Alright? Are you interested to become the ambassador of Christ? Of heaven? Yes, of course. Ito po yung dahilan. Dahil isa kang ambassador, kapag hindi ka naman ambassador, you are guilty of this kind of sin. Treason against heaven's king. Isang pagtataksil po yun, pag tinanggihan po natin to become an ambassador. Pag nirefuse po natin yon, being ambassador, so hindi lamang po ito, sabi niya, ito ipagtanggi rin na nagsasabi na hindi lamang tayo isang ineffective, but it is what? Rebellion or revolt to the King of Kings. So, kung hindi tayo interesado sa evangelism, in some degree, there is another kind of sin. Ang tawag po doon is apostasy. Alright, that's why ngayong gabi, ang ating pong dalangin, as we bow our head, habang nakayuko po yung ating ulo, bigyan po tayo ng pusok na or desire to win souls. Okay, sapagkat marami po naglalakad sa kadiliman, sa dilim, kahit araw, pero ang totoo, they are living or walking in darkness. Pero kung tayo lamang ay gagalaw at mag-uumpisang magbahagi ng word, how to share them, sabi ng iba, yes, I'm not trained. But of course, when we share our life, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, kakaroon ng difference po yun, And after that, of course, we have to learn and train ourselves. Kaya nag-aaral pa rin tayo. Okay, so share po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoon para sa ating buhay. And then, si Lord na po yung maggagawa po, magsiset up po ng lahat po ng mga bagay para sa ikabubuti po ng bawat ginagawa po natin. Alright, so
There is really a matter of what? Motivation. So, yun po yung mga bagay na nagtulak kay Pablo, kay Paul, to become a great missionary of the Christian history. Amen. So, ganda na lang po mga kapatid. Samahan niyo po ako manalangin. Lord, salamat po muli sa mga bagay na amin pong nalaman, natutunan. Panginoon, kayo po magtuturo sa amin, kayo po maglilid sa amin. But Lord, I pray, yung pong desire na magtuloy, sumama sa mga gawain, makapag-soul win, to give you the glory, Lord. As we have still time, Panginoon, marami po salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.